Minamahal kong kapwa, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa bidyong ito ay pagninilayan natin ang napakagandang humilya ni Father Joel Jomarsos Gatus. Ang pamagat po nito ay, bakit mas masakit kapag ang ina ay nawala? So dahil ngayon po ay birthday ni Mama Mary, nais ko pong batiin ang ating mahal na ina na happy birthday. Sana po Mama Mary, patuloy niyo po kaming ipagdasal at huwag niyo po kaming hayaan na malayo sa ating Panginoong Hesus. Bago po nating simulan ang pagninilay na ito, magdasal po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lord God, narito na naman po kami para pag-aralan ng iyong salita. Nawa po ay gabayan mo po kami at tulungan sa aming pakikibaka sa mga demonyo at masasama. Sana Lord God, huwag mo po kaming pababayaan, huwag mo po kaming hayaan na malayo sa iyong piling at patuloy niyo po kaming ingatan. Nawa po ay matuto po kaming magmahal sa iyo at sa aming kapwa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mama Mary, mga anghel, mga banal, sana po ay patuloy niyo po kaming ipagdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Minamahal kong kapwa, pagnilayan po natin ang napakagandang humilya ni Father Joel Jomarsos Gatus, bakit mas masakit kapag ang ina ay nawala? Maraming beses ko na pong narinig ito. Sa tuwing ako po ay magmimisa at maglilibing ng isang ina, sinasabi po ng mga anak ng namatayan na ina, Father, masakit po ang mawalan ng ama, pero mas masakit pala pag ang nanay, ang ina, ang wala na. So totoo naman po yun na masakit po talaga ang mawalan ng ina. Sa karanasan ko po, so graduating high school po ako noon nang mawala po yung mama ko. Namatay po siya sa sakit na breast cancer. Tapos araw ng Pasko, diniklara ng Philippine General Hospital na ang sakit ng mama kong ni Mama Salome na breast cancer ay umakyat na sa utak. Kaya araw ng Pasko, nagsisiyakan kami, yung mga kapitbahay namin, nagsisipagkantahan. Tapos December 26 ng madaling araw, tinawag kami ni Mama, paunti-unti tinawag kami sa pangalan. So ang sitwasyon niya noon, malabo ng mata, kalbo na po yung buhok niya. Talagang nakakawa po yung mga eksena. Tapos natulog po kami ng saglit, tapos ginising po kami na nagsisigaw na po si Papa na wala na po si Mama. So kaya mahirap po talagang mawala ng ina. I always hear that the sadness of losing a mother, mas masakit. Nung malaman ko pong patay na po si Mama, ang ginawa ko po ay tumakbo po ako sa labas ng bahay namin, tapos sinuntok ko po yung punong saging kasi noong mga time na yun, hindi pa po handa na mawalan ng ina. Pero sa paglipas ng panahon, sa pagsiserve ko po sa simbahan, sa pagiging sakristan mayor, nalaman ko po na ang lahat ng mga nangyari sa aking buhay ay plano ng Diyos, parte yun para subukin ng Diyos kung gaano ako katibay at katatag. Bakit kaya? Oo, masakit na mamatayan ng ama, pero mas masakit ang mawalan ng ina. Ito siguro dahil ibang pagmamahal ng ina. When mothers love, it is very different. And we always ask for the help of our mothers. Palagi nating inaasahan kasi ang tulong ng mga ina. Kamukha na lang po pag may nawawala sa bahay, di po ba? Sinong palagi mong tinatawagan? Sinong palagi mong tinatanungan? Ang nanay. So napakahalaga po talaga na ang pagkakaroon ng presensya ng ating mahal na ina. Kaya habang buhay pa po ang ating mga mahal na ina, habang buhay pa po ang ating mga ina, ay pahalagahan po natin ang kanyang mga sinasabi, pahalagahan natin po siya, ipagdama po natin ang pagmamahal sa kanya. Rinig mong mga bata, Ma, nasan yung medyas ko? Mami, nasan yung remote? Pati yung asawa niya, maririnig mo, Honey, nasan yung susi ko? Parang alam lahat ng ina. Siya kasi ang reyna ng tahanan. So ang ina po ang reyna ng tahanan. Siya po talaga yung nakakaalam ng mga bagay na makakabuti po sa atin. Talagang nakakaalam. At ganyan din po, di ba? Pag dumadaan ka sa problema, pag meron ka suliranin, iba pa rin pag
sinabi mo sa iyong ina? When you open your problems, when you open your hearts to your mother, nakakagaan ng loob. At alam din ng ina, pag mayroong problema ang kanilang anak, dama. So nakikita niyo po kung gaano kadalisay po yung ina. Alam niya po kung may problema, dama niya po yung ating mga hinain, alam niya yung mga pinagdadaan ng hirap natin, at laging nandiyan po ang ina para damayan po tayo. May kumikirot sa kanilang puso, at pag nasaktan yung bata, pag nasugat yung anak, kanino ba siya tumatakbo? Di po ba sa kanyang ina? Kasi palaging nandun yung yakap ng ina. At yung kanyang boses, tinig, nakakalubag ng loob, nakakawala ng sakit. Kung nasaan yung gasgas, hahawakan lang ng ina, parang may magic touch. Pagkatapos hahalikan niya, okay na naman, aalis na naman yung bata. Pag meron tayong sakit, ang ina, siyang palaging nandyan, nakaantabay, nag-aaruga. Kaya nakita niyo po kung gaano po yung kahalaga yung pagmamahal ng ina. Kapag nagkakasakit, lagi po siyang nandyan. Kapag nagkakasakit tayo, madarama natin ang pagmamahal ng isang ina dahil lagi siyang nandyan, lagi natin siyang karamay. Naalala ko nung buhay pa yung mama ko, dahil nga sakitin ako, may asma ako, palagi niya akong dinadala sa Parish and Shrine of St. Anthony de Padua. So, dinarayo pong simbahan yun sa Camarines Norte, sa Mercedes po. Tapos sinusutan niya pa ako ng damit ni St. Anthony de Padua. At kapag may pagkakataon, sila ng lola ko, nung nabubuhay pa po yung lola ko, nagsisimba po kami sa Naga, sa Peña, Francia. Naman, mapapansin niyo po, no? Sa mga may sakit talaga, pumunta kayo sa hospital. Pag grabe yung sakit nila, minsan cancer, pag sobrang sakit ng kanilang nararamdaman, pakinggan niyo po, pansinin niyo, sino ang sinisigaw nila? Kanino sila tumatawag? Sa kanilang mga ina. Maririnig mo, ina ko po! Na! Tama naman po sinasabi ni Father na kapag dumaranas tayo ng sitwasyon na nagkakasakit tayo, na nahirapan tayo, lagi natin pong natatawag ang ating ina, ang kanyang presensya. Ay, sabi nila, habang tinitiis yung sakit, iba talaga ang ina. Iba ang pagmamahal ng ina. Kaya nga, napakalapit sa ating puso ng ating mga ina. At pag sila'y nawala, napakasakit. Hindi po ba? At ito po ang ating pasasalamat, ang kanilang pagmamahal,